mistulang ilog dahil sa baha. Naapektuhan naman ang trapiko sa bayan ng Macabebe dahil din sa baha. Sa barangay Batasan, dobleng perwisyo dahil nag-high tide din. Kapag po ng ulan at saka nakakapag po sa halos wala na silang makain. Sa Ilocos Norte, nasagip ng Philippine Coast Guard sa Lawag ang dalawang mangingisda matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka. Nangingisda raw ang dalawa nang tumaob ang kanilang bangka dahil sa malakas na alon. Nasa maayos na silang kondisyon at dinala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa medical assessment. Sa Ilocos Sur naman, nasira ang bahagi ng isang dike sa bayan ng Quirino, dulot ng pagragasa ng ilog. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 500 hanggang 800 metro ang haba ng nasira. Umabot pa sa critical level ang ilog na humupa ng kalaunan. Sa Zaragoza, Nueva Ecija, halos 50 pamilya ang iniikas dahil sa baha sa dalawang barangay. Ayon sa Nueva Ecija Police, mula sa Barangay Mayamot at Barangay Santa Lucia ang mga iniikas. Isinara naman pansamantala sa mga motorista ang junction Cayapa Proper Provincial Road sa Nueva Vizcaya. Humambalang kasi sa kalsada ang lupa, putik at mga bato kasunod ng pag-uulan sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operation sa lugar ang local government. Tina Pangaliban Perez, nagbabalita para sa GMA News. 8 ang hinibilang ng nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Luis, bagyong Maymay at hangin habagat. Batay sa datos ng NDRRMC as of 8 a.m. Lunes, mula sa Benguet at Rodriguez Rizal, ang tigdalawang naitalang nasawi. Igisa naman ang naitalang patay sa Polo Rizal, Batangas City, Lipa, Batangas at sa Santa Teresita, Batangas. Siyam ang naitalang sugatan, habang isa ang nawawala. Binahang siyang na region, kabilang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Carabao Zone, Maropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. May 10,000 pamilya ilitas na nasa evacuation centers. Nasa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Nasa may 3 million pesos naman sa agrikultura. Mga kapuso, magiging maulan pa rin po ang panahon dahil sa habagat hanggang sa Biyernes. Sinabi po yan ang pag-asa sa Panayang Kalingan at unang balita sa unang hirit. Ayon kay Alzar Aurelio, weather specialist ng ahensya, inaasahan mababawasan naman ang lakas ng monsoon rains sa mga susunod na araw. Luzon pa rin po daw ang pinakamaapektuhan. Ang habagat ay bahagya pang nahahatak ng bagyong may international name na Dolphin kahit ito'y nasa China na. Nahahatak din po ang habagat ng isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May international name naman yan na Inuan na pinamataan po na yan ang pag-asa mahigit 2,000 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Tingnan po, ano? At isa po itong tropical storm na may lakas na hangin na hanggang 75 kilometers per hour. Hindi po ito inaasahang papasok sa PAR. Nasa 65 lugar sa Ilocos Region ang nakaranas ng pagbaha dulot ng habagat ayon sa Office of Civil Defense Region 1. Kabilang dyan ang ilang lugar sa Pangasinan at La Union. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel-Garban ng GMA Regional Thesis. Jasmine? Rafi, tuloy pa rin ang mga naranasan mga pag-ulan dito nga sa probinsya ng La Union. Binabaha pa rin ang ilang lugar sa probinsya. Kaya na lamang dito sa bayan ng Luna La Union kung saan ilang araw nang lubog sa baha ang ilang barangay, partikular ang mga barangay ng Limos 3, 4, and 5. Baha na rin maging ang kanilang kalsada. Samantala, nakapagdala rin ng flash flood sa ilang barangay sa bayan ng Alugay, Bawang at maging sa may San Fernando City nitong weekend. Nagkaroon ng landslide sa ilang sitio sa bayan ng Cabulina. Aabot sa may 10,000 na family ang naapektuhan
ng nagdaang mga bagyo, ganun din ng umiiral na habagat. Tuloy-tuloy ang distribution ng relief packs ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGU sa mga apektadong residente. Samantala, Rafi, sa probinsya naman ng Pangasinan, patuloy pa rin ang pagtaas ng baha sa ilang kalsada at maging sa mga interior roads sa ilang bayan at syudad sa Pangasinan. Sa Dagupan City, perwisyo sa mga residente at motorista ang baha dahil sa epekto ng pag-ulan na sinasabayan pa ng high tide. Patuloy ang pagbaba ng tubig mula sa upstream rivers. Binabaha rin ang pangunahing kalsada sa bayan naman ng Kalasyaw dahil na nga rin yan sa umapaw na marusay Sinukalan River. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 165 na areas ang reported na nakakaranas ng pagbaha at may 50 dyan ay mula naman sa Pangasinan. Nakataas sa red alert status ang Emergency Operation Centers ng Ilocos ng RVRRMC. Rafi? Maraming salamat, Justin Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Kaninang umaga lamang bumaha sa ilang bahagi ng barangay Bagong Silangan, Quezon City. Detalye po tayo sa unang on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, narito tayo sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City at makikita niyo po yung sitwasyon dito. Tumina na yung ulan, Connie, pero alam mo kanina ang lakas niyan. So ang nangyayari ngayon, malakas, tapos ihina, tapos lalakas ulit. Sinasabi rin yan ng mga residente rito at pinapakita namin sa inyo yung bandang gawin doon kung saan ang lakas ng agos ng tubig dahil pababa pa ho doon mas mababa yung lugar na yun at nilagyan na po dito ng police line at para yung mga tao mag-ingat, ito pong yellow line na nakikita nyo, discourage na po sana yung mga residente na pumunta pa doon sa lugar na yun. Pero may mga kababayan pa rin po tayo, Connie, na nananatili po sa kanilang mga tahanan. Kanina nga dumadaan dito, dala na yung kanilang pananghalian, siguro bumili sila doon sa itaas, tapos ngayon nananatili po sila sa kanilang mga bahay. At dito naman po sa aking gawing kanan, kaya may police line din dito. Dahil dito sa poste na ito na pinangambahan, dahil kanina raw po, sabi sa mga residente na kausap natin, meron doon ng kuryente na aso at namatay. Pero yan, pinabataya nila to. Ngayon, nakita rin natin na may dumadaw naman na electrician mula sa barangay at chinek na po itong lugar na to. Ganun pa man, pinag-iingat po yung mga tao na wag silang makalapit dyan sa lugar na yan. At bukod po dyan, ang sinasabi po ng mga residente kanina, umikot na rin dito ang kapitan at kanina nasaksihan natin ang pagdating po dito ng QCPD, ang Quezon City Police District, at nananawagan po sila sa mga tao dito na umalis na muna sa kanilang mga bahay at mapunta doon sa evacuation center malapit sa barangay hall. Dahil ang pangamba po nila ay baka daw magpatuloy yung pagtaas ng tubig dahil hindi pa rin naman ganap na nagliliwanag ang kalangitan. Pakita ko lang po dito sa aking pinatatayuan. Kanina, below the dito ponds, pero ngayon nasa tulog ko na. At sinasabi ng mga tao, kahit daw medyo humihina na yung ulan kumpara kahapon, ay napansin din nila na patuloy yung pagtaas ng tubig dito. In fact, sabi nila, yung ganitong level down na nakikita natin ngayon ay nagsimula lamang tumaas kanina pong umaga. So, yan po, mag-aantabay tayo. Pero sa ngayon, sa nakikita po natin, ay yung mga residente po dito na nanatili pa rin sa kanilang mga bahay, ay parang wala pong silang balak lumikas. Dahil kadalasang naririnig pa rin natin, Connie, ay sanay na sila. Alam na nila yung gagawin nila. Ganun pa man, sabi po ng Quezon City LGU, Connie, ay halos nasa 1,600 mahigit po na pamilya ang mga nasa evacuation centers at halos 6,000 tao po ang katumbas niyan. So, Connie, yan muna ang pinakahuling ulan mula dito sa Barangay Bagong Silangan. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sabi kami ng rescue operation sa isinagawa ng Philippine Coast Guard sa ilang lugar sa Cavite dahil sa baha.
Sa Imos, may isang dang stranded na residente ang nasagit sa gitna ng awit bibig na baha. Kabilang ang ilang citizen at sanggol. Sa Naik, 2 residente ang na-rescue matapos matrap sa gitna ng tulay. Sa Bacoor, Cavite, matindi ang dali ng traffic dahil pa rin sa baha. Kailangan namang magbangka ilang taga-tawid dahil sa awit bibig na baha. Sinimulan na rin ang pamahagi ng tulong at pagkain sa mga residente. We have adorable friends looking for a new family. So, if you've been thinking about adding a pet to your home, Kami ng bahagi ng naitala sa Batangas. Sa Lipa City, abot bibig na baha ang naranasan sa Barangay Marawoy. Ilang residential stranded at ni-rescue ng Philippine Red Cross gamit ng lubid. Sa kuha ni News Conference, Jelen Geras Dimaano, kita matindi baha sa ilang kalsada na nanurnisyo sa mga motorista. Isang tricycle ang pinagtulungan buhati na ilang lalaki para maitawid sa rumaragas ng baha. Bumuo naman ang bahagi ng pader ng Fernando Air Base dahil sa malakas na ulan. Walang naiulat na nasakta. Sa bahay ng Mabini, kanya-kanyang diskarte ang ilang residente sa Pilipinas kasunod ng pagdagasa ng tubig sa barangay Mahuben. Patay ang isang delivery rider sa gitna ng malakas na ulan sa Antipolo, Rizal. Nadaganan siya matapos bumagsak ang sinulungan niyang halaman at 2 poste. Balita atin yan, Tina Enteria. Sumilo ang isang delivery rider sa ilalim ng malaking halaman ng Bougainvillea dahil malakas ang ulan pasado alas 9 ng umaga kahapon. Maya-maya pa, bumagsak sa rider ang malaking halaman. Hindi kita sa video pero may kasama palang 2 posting na tumba roon. Ayon sa saksing tricycle driver, umihip ang malakas na hangin nang bumagsak ang halaman at mga poste. Tagilit na yan, nakaganon na yan. Eh, pag dumadaan yung mga malalaking truck, nasasagi. Yung mga dahon, yung nakalaylay. Pag hangin bigla, ay kasama malakas na ulan, pagsak, hindi na siya nakagalaw. Ayon sa saksi, hindi nila nasaklolohan agad ang biktima dahil may kawat ng kuryente sa pinangyarihan ng aksidente kaya nagpatulong sila sa barangay. Agad nagtungo ang fire and rescue team ng barangay San Roque, Antipolo. Dinala siya sa Rizal Provincial Hospital. 2 poste po yung tumumba po sa pinangyarihan po. Magkano naman po yung halaman po, ang nakamit po sa kanya yung poste po ng biyahe po. Nasa addicts po. Ayon po sa mga medic po natin na kumuha, wala na po yung kasi. Ayon sa Meralco, isa sa mga posting na tumbay poste ng kuryente, nagpaabot ng pakikiramay ang Meralco at agad ng kapignayan sa mga naulila ng rider. Sinusuri na rin ng Meralco ang epekto ng aksidente sa kanilang mga pasilidad. Isinalulungkot naman ng lokal na pamahalaan ng Antipolo ang sinapit ng biktima. Nakikiramay at bibigyan ng tulong ang pamilya ng delivery rider. May ilan pa rin mga sangang naiwan sa pinangyarihan ng insidente. Nakalaylay pa rin ang ilang kawat. Pero matitipuro ng barangay, Wala na po kuryente po yung mga white po doon. Inordain po lang sa city para sa clearing operation po ng natitirang activities. ang Tina Imperial nagbabalita para sa Jenny News. Abiso sa mga motorista, nagtakda ang Department of Energy ng minimum rollback para sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa DOE, 4 pesos and 30 centavos ang dapat na pinakamaliliit na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang 4 pesos and 88 centavos ang dapat na minimum rollback sa kada litro ng kerosene. Sabi ng Energy Department, nakaka-apekto sa dalaw ng presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado ang patuloy na krisis sa Pilipinas. Malapit nang umapaw ang tubig sa Lanesa Dam sa Quezon City. Base sa monitoring ng pag-asa kanina alas 8, nasa mahigit 79 meters na ang altas ng tubig sa nasabing dam. Mahigit 80 meters ang spilling o overflow level ng Lamesa. Kung sakaling umapaw, maapektuhan nito ang Tunyahan River. Dapat maging alerto sa posibleng baha ang mga nakatira malapit o nasa paligid ng masabing ilog na dumadaan sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malamuan at Navotas. Bukod sa Lamesa, tumaas din po ang tubig sa nakalipas sa 24 oras sa Angat, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Bumaba naman ang water level sa Ipo, ang Buklao at Bina na nagpapakawala ngayon ng tubig.
Ilong gates ang binuksan sa Ambuklaw, 6 na naman sa Pina at isa sa Dito na nagpunta na sila dito. Nagpunta sa loob. Isinakay sa styrofoam ang kabaong na yan sa Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna. Ayon sa kumuha ng video, kinailangan nilang gumamit ng improvised na bangka para may tawid ang kabaong mula sa bahay hanggang may sakay sa karo. Ayon sa kanyang huling tungan ang 80 anyos na babae kahit pa may baha. Binaharin ang bahagi ng Manganbaca National Highway sa Subi, Zambales dahil sa malalakas na ulang dala ng hangin habagat. Not passable ito sa light vehicles kaya mga truck lamang ang nakakadaan kaninang madaling araw. Hanggang tuhod ng isang babae ang taas ng baha. Sa update ng Subi Fire Rescue as of 9:30 a.m., nakakadaan na po ang light vehicles. Nag-iingat ang mga motorista dahil matigas pa rin po ang kalsada at natilapang baha. Sa Olongapo City, nasa spring level o malapit ng kumabaw ang tubig sa ilalim ng Halaklan Bridge. Batay sa monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office as of 10:30 a.m., nasa 4 meters na ang taas ng tubig doon. Bumaba naman ng 1 metro ang water level sa Del Rosario Bridge at kalahating metro sa Santa Rita Bridge. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at maghandang lumikas dahil posibleng tumaas pa ang tubig. Samantala, nagkasunog sa Barangay 272 sa Dalpan sa Maynila sa gitna ng masamang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa gitna ng pagulan, sumiklab ang sunog sa Barangay 272 sa Dalpan, Maynila bago maghaping gabi. Ibinasa ang unang alarma, kumisponde ang hindi bababa sa 4 na fire truck. Dagdag pa ang mga fire volunteers. Nasa bahay na kami, may tumawag sa amin, may sunog daw. So, ang tingin ko mga nasa 7 na bahay ang naapektuhan. So, dito kasi usually sa isang bahay, sa isang compound, medyo madaming pamilya. Magsisikip ang mga eskinitang kailangan daanan bago matuntun ang mga estrukturang naapektuhan ng apoy. Sa pagtutulungan ng mga bumbero, agad na kontrol at napula ang sunog. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa sunog. Ang mga naapektuhang residente, walang naisalbang gamit. Tulad ni Maya na Tuzon na inunang tiyakin, maligtas lahat ng kaanak bago ang anumang gamit. Hindi ako makapasok kasi nakita ko ng apoy na tumatalsik. Hindi na kami nakapasok. Sinita ko lahat ng mga bata, lahat na nasa loob ng compound. Sinita ko, hindi nila check kung ano pa yung mga, kasi kwarto-kwarto kong nagkakapatid eh. Hinahanap pa ng barangay ang datos kung ilang pamilya ang naapektuhan ng sunog. Tinatawagan namin sa Delpan Sports Complex para makapasok sila. Sumuulan, pero meron kami pangalawang option, meron kami bakaling lote dito. Lalagyan muna namin yung pera. Pero sana mapayagan kami din sa Delpan Sports Complex. Tumagi mo na magbigay ng pagkayag ng Bureau of Fire Protection habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy pati sa halaga ng pinsala. Bakit na nagbabalita para sa GMA News? Monday latest, may nanalo na bilang Ultimate Campus Beauties ng Sparkle Campus Beauty Season 2. Mula sa 19 finalists, itinanghaw na Grand Champion ang Beauty Lover Boy ng Bulacan na si Rayo Grabador at ang go-getter influencer ng New Manila na si Frances Laca. Sa kompetisyon, nagpakitang gilas ang contenders sa kanilang performances. Ang natiling top 10 naman sumarang sa Q&A. May special performance din si Sparkle Campus Beauty Season 1 winner Mad Ramos. Kabilang naman sa panel of judges, sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Rosen Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Chika sa akin na Rayu at Frances, grateful sila sa opportunity at suporta na kanilang matanggap sa kanilang journey sa kompetisyon. Talagang lahat sila talented, they all have the looks, they all have the personality, and I'm very happy na they're so wholesome, parang talagang role model sila. Gusto ko magpasalamat po sa mga tao na sumuporta sa akin kasi hindi ko po ito kakayanin
di ko po mag-build up yung confidence ko kung wala po sumusuporta dyan sa akin. Pero dahil nandyan po sila, kahit di ko po pinali mga sumusuporta sa akin, mahal na mahal ko po sila. I feel so loved right now and so excited. Sobrang excited ko po na mag-work. It's one of my biggest dreams po talaga to become an artist and seeing my first steps to being one. It's just so, grabe ba? Chowking Siomai Chowpan. Huwag sarap. Tikman na. Diba, I don't even know how to describe the feeling. Sa Baguio City, ongoing ang search and rescue operation ngayon sa landslide na nangyari kagabi. May on the spot si Marisol Abdurman. Marisol? Puspusan ng search and rescue operation dito sa area para mahanap ang 6 pang nawawala. Ilang bahay kasi ang natapunan ng gumong lupa dahil sa tuloy-tuloy na ulan na nararanasan natin dito sa lungsod. 4 ng kumpirmadong patay, 3 naman ang naiiligtas ng buhay. Hanggang sa mga oras ito, Connie, gaya ng ito nakikita dito sa ating likuran, talaga namang sa kabila ng napakasamang panahon at napakalakas ng ulan kanina lamang, ay tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operation. At sa punto pong ito, makakasama dito natin ang City Director ng Baguio City Police Office na si Colonel Luel Tagot. Sir, good morning. Please sir, dito lang po tayo. Live po tayo sa Balitang Halik. As we speak now, sir, ano na po ang operation? Kasi BNSN kanina, nagmano-mano po kayo hanggang ngayon po ba? Mano-mano pa rin po ba yan? Or gumamit na po kayo ng mga heavy equipment? Yes, sir. Yung search, until ang operations po natin is search and search rescue retrieval. So, umasa pa rin po tayo na may buhay po tayo makuha po dito. Kagabi po, gumamit po kami ng yung mga jackhammer breaker just to, kasi yung isang bahay na nadali dito is concrete. That's why we have to go through yung slab. Doon lang po gumamit ng yung concrete saw. But for now, nung nakita ko naman na wala, kasi gumamit din po kami ng yung live detector. No? Tapos yung snake eye just to look into. Pero yeah, sa possibility na buhay. Fortunately, walang nag-register but still, sabi ko nga, we are hoping na meron pang buhay. That's why, ngayon po, ang ginagamit po natin is yung water pressure muna, no? Just so to prevent extra force that will be mag-impact dito, which will add to further collapse ng yung lupa. CD, bukod sa buti nga ngayon, medyo tumila ng Concordia. Alam mo, ngayon lang tayo nakaranas actually ng medyo walang patak na malakas, ano? So, bukod po dito sa ulan, ano mo ang challenge sa mga rescuer dito sa inyong ginagawang operation? Yung tarik, nakikita nyo nga masyadong matarik po. So very steep po yung, that's why we have to be careful. No? Baka mamaya yung mga rescuer na rin. Kasi napapansin nyo, binabantayan po natin yung mga rescuer just in case may mga pending danger. Ngayon po. Alright. Sir, so sa ngayon, we're still looking for 6 or more or 6 na lang po talaga? So all in all, ang hinahanap po natin 13 missing, ano? So from the 13, pito po yung extract po natin, then hinahanap po pa natin yung 6 po. CD, the possibility of using the heavy equipment to make at least the operation faster? Yes, actually mga portable, no, na heavy machines. Why? It is because tingnan nyo po, hindi po accessible to lugar na ito. No? Kaya yung portable, yes. Alright. CD, ito obviously this is a landslide home area. Hindi tayo expert pero nakita natin nasa bundok. Next to asan po ang sabihan na lumitas kasi tuloy-tuloy ang ulan? Ayun mo naman po yung ginagawa po natin, ano? Pinagsasabihan. Hindi lang kapag may typhoon, habagat, or any weather conditions that consequently is a heavy rainfall. Masasabihan po sila. Actually, 100 meters from here is the evacuation area already. Alright, thank you, Sidi. Connie, yan ang po munang latest dito sa patuloy pa rin ginagawa ng search and rescue operation dito nga sa pinangyarihan ng landslide. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marisol Abdurman. Kablay pa rin talaga yung epekto ng habagat at mga nagdaang na bagyong Luis at Maymay. Baka kausap natin yung office of the Secretary po sa Balitang Halik.
madalas nawawala at dahil sa sumasamang panahon. As of 11 p.m. Rafi, merong 12 na nasawi, no? Ito ay for validation at ng ating management of the and missing cluster. Ito po ay nanggagaling sa region po ng Cordillera Administrative Region at ganun din sa Calabarzon. Meron din po 8 na missing. Ito naman po ay galing sa Pagkagan, sa Inumakot sa Batangas. At meron po nagkita na injured po ang mga nasugatan dahil sa masamang panahon. Ano lugar po yung pinaka-apektado? Kung tingnan natin base doon sa mga unang ulat, no? Ito yung Region 3, Region 1, may mga pinakataas na mga apektadong mga kababayan natin, habang meron yung mga apektado sa Mimaropa at sa Calabarzon at Misatal. Kumusta po yung response sa ating mga emergency personnel? Sunod-sunod itong mga bagyo at itong mga habagat tuloy-tuloy pa rin. Pagdating sa response sa Operation Rafi, no, dahil naka-preposition at naka-standby naman yung ating mga response agencies, no, kabilang dyan, yung mga sa Rescue Retrieval, yung sa Gagigiri. Kami sa UCD, naka-standby din, no, yung mga logistics for yung mga assets na PSP, and PSP. Ngayon po, siyempre, yung sa PSWD, sa mga communications natin, police and food items. So, naka-standby po sa atin kung ano man ang pangangailangan ng ating mga lokal na pamahalaan. So wala naman po lugar na hindi pa maabot ngayon. Kaya nga OCD lahat po nakamonitor na lang kung ano yung pwede pang mangyari in the next few hours. Tama natin. Yung mga sinaabot kada ilan sa kahapon na nagkaroon na ito ng mga alis sa tipong uta, kaya narating po ito ng ating mga alis pati. Baka po may paalala kayo sa mga kababayan natin kung sakaling makailangan po ng pag-rescue sa kanilang mga lugar. Pagdating sa rescue natin, ito pa rin yung tatawagan numero, yung 911. Kasi rest assured naman po na itong ating mga kababayan through our local government unit ay mag-respond po, nakantabay din po yung mga response clusters ng national government agencies sa kung ano man mga pangailangan po nila. Mag-ingat po na ang ating mga kababayan dahil natuloy po yung mga pagulan sa lugar sa ating bansa. Makinig po tayo sa mga abiso po ng mga lokal na autoridad natin. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa balitaan. Maraming salamat. Yan po si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Substandard ang gumuhong pader sa bahagi ng EDSA Ayala northbound dito kung Sabado ng gabi. Batay po yan sa inspeksyon ng Department of Public Works and Highways. Ito yung materialis na ginamit. Ito, hindi ito simento. Ito, drywall lang ito. Okay, so parang ang nangyari dito, kung sino man ang gumawa nito, pinapalabas nila na simento, pero hindi naman pala simento. Walang masaktan ng gumuho ang pader nitong Sabado ng gabi. Pero maraming motorista ang naperwisyo dahil nagkalat ang debris sa ilang lane ng EDSA. Sa ngayon, natanggal na ang mga tipak ng bumagsak na pader at maluwag na po ang daanan ng mga motorista sa EDSA Ayala northbound. Sabi ni PWD Secretary Chris Dizon, papatawag nila ang contractor ng proyekto at ang Makati City Engineering Office para matukoy ang sanhi ng pagguho. Dismayado rin si Dizon na inspeksyonin ang mga lubak sa bahagi ng bagong gawang EDSA busway. Parte po ito ng Phase 1 ng EDSA rehabilitation. Ay kay Dizon na pinsala ang bagong asfalto dahil sa naipong tubig dulot ng pag-ulan. Batay sa napag-usapan ng DPWH at ng Department of Transportation, lalagyan ng gaps ang concrete barriers para may daluyan ng tubig at hindi na ito maipon sa busway. Papaayos daw ng DPWH sa contractor ang mga lubak sa EDSA busway kapag bumuti na ang panahon. Ano nangyari ito? Abang ko. Pero dapat anticipate natin ito eh. Ongoing naman yung project, so wala to. Correction ng kontratista to. Kahit na nagawa na yan, uulitin na yan. Walang choice yan. At no cost sa gobyerno. Buhaya sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Barangay Marulas sa Camp Cavite nitong Sabado. Buwis buhay ang pagbigtas sa isang batang lalaki para maitawid sa baha. Kwento ng uploader, nagpagtao ang baha. Sa sobrang lakas ng agos ng bahay, hindi kayang tawilin ang baha kahit may lubid. Naka-evacuate ng uploader na umabot sa nagpagtawang baha sa kanilang bahay.
Update po tayo sa lagay ng panahon. Kausapin po natin si Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hari. Magandang umaga po, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan sa mga lugar na posibleng magpatuloy pa yung mga pag-ulan na dulot po ng kabagan? Sa ngayon po, meron tayo nakataas na sa ating latest weather advisory kanina na tonte, no? May inaasahan tayong 100 to 200 millimeters of rain sa lalawigan ng Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Samantala may siguro na millimeters of rain naman sa Norte, Angkan, Bocor, Loño, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, at Oriental Mindoro. So, ito po mga lugar na binanggit natin, no? Umulan ng from 50 to 200 millimeters of rain. Nandiyan pa rin yung basta ng mga pagbaha, lalo sa low-lying area, mapapagtaas ang mga level ng tubig sa ilog at pag-ulog ng mga area sa malapit po sa paanan ng bundok. Maging alerto po sa mga kapabalingan. Makakaasa na ba tayo bukas ng mas maganda kong panahon o kaya sa mga susunod na araw? Ito ko lang natin sa natin na Dito sa Metro Manila, sampo natin magkakaroon ng mula bukas hanggang possibly by Wednesday. Pero dito nga sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Northern na Central, partikular na sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, at magiging sa may bandang Occidental Mindoro, nakaantay po na may posibleng occasional rain pa rin po bukas. Susunod na kamalas. Yung Friday pa sa ibang mga lugar, ito po ba doon sa mga lalawigan area yung magpapatuloy? Partikular na sa mga probinsya pa. Ang nakikita natin ay kapag at episode, nakakasal ko na natin ay posibleng mag-extend hanggang sa paparating na weekend. At kapag ganitong sinabi natin sa mga susunod na araw. Kaya patuloy ko tayo magbibigyan ng sa mga kabayan. At ngayon, mataas naman yung chance ang papasok naman sa Philippine Area of Responsibility yung bagyo ng international name na Phil. Well, sabi po, may chance ang pumasok ng ating KL na may international inasabi ko patilangan pala yung ng ating air responsibility. Ganun pa man, continuous monitoring dito tayo sa nabulit sa mga panahon. So si Tano po naman ay milyon lang at chocolate. Nakahatak din po ba niya ito? Yung nakabagan po natin ay ito pa rin pong nagdaming bagyong may na nasa labasan sa ating KL ang pakapero pa yung influensya. Pero sa mga susunod na araw, wala po yung mga possibility na pagiging magbuong panibagong low pressure at possibly pwede mo itang bagyo either inside the park or outside the park na magpapaybay mo din ang kapagan hanggang sa dating gawin at mga po. Maraming salamat po sa inyong update sa amin. Maraming salamat din po sa araw. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Abot baywang na baha ang nanervisyo sa mga residente ng ilang subdivision sa Antipolo Rizal. Kasunod ng kabukit, kakabaga. May ulat on the spot si Emil Sulami. Emil? Connie, mag-alas 10 ng umaga kanina nang dumating ang action ng news dito sa area ng Pasig Highway at ay umaga ay isa-isa na natin yung mga subdivision na nakapili dito sa haba ng kalsada Kapila Pagpili at gaya nga ng inaasahan lubog sa baha dahil nga sa walang patigat ang bulan ito makalipas na araw yung mga subdivision at yung pinatitiligan na pinatatayuan ng ating live point ngayon ito ang Kingsville subdivision. Nasa bungad pa lang kami ng subdivision pero makikita mo na sa aking likuran at sa aking tinatatayuan ang sitwasyon. Narito ang aking reportasyon. Pagkagat ng dilim kagabi, sinasabing tumaas ang baha rito sa mga subdivision na nasa kabaan ng Marcos Highway. Isa sa mga lumubog, ang Kingsville. Sa labas pa lamang, may tubig na sa daraan pero lalong masalimutan ang sitwasyon sa loob mismo ng subdivision. Kapewang ang antas ng tubig sa looban. Ilan sa mga bahay na aming nadaraan, wala ng mga tao. Hindi raw nag-staycation muna sa mga hotel. Nilisan muna ang lubog sa baha na residential area na ito. Pagkamat kaninang umaga mga kapuso, nagsimula na raw humupa ang baha. Apektado pa rin ng lubusan ang mga residenteng aming nakausap. Para may makain, kailangan nilang maglakad para mas at subok sa baha para bumili ng supply.
Ang mga sasakyan sa labas ng subdivision naman ipinarad. Narito po, mga kapuso, ang sitwasyon naman. Ganap na alas 11:55 ng tanghali, Connie. Sumisilip ang haring araw, pero ang antas ng tubig, pagkamat pinapagit ko ang kanina ay bumaba na. Ganoon pa rin, mula dito sa labas at sa loob ng subdivision. Kinakausap natin yung mga students yung ating nakapareho kanina. Ang kanilang naisanang may panawagan, masipsip yung kanilang mga drainage system dito para tuluyan ng matiyo ang mga kalsada mula sa tubig at bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Ito mo lamang, Connie, dito lamang sa aking kanan, hindi makapenetrate yung mga sasakyan ng ating mga kapuso, mga kababayan ng hindi na supply. At hindi na basta-basta maipasok doon sa mismong halog-loban dahil pagpasok doon, kaya nga na ang pinapagit ko sa inyo, kabewang ang antas ng tubig pagdating doon sa loob. So ang kaita at ang Antipolo LGU, nag-ugnayan tayo kanina pag-coordinate para malaman naman yung kanilang mga magiging aksyon sa mga susunod na panahon at sila naman nakaalala at nakamonitor sa hinaing ng ating mga kababayan. Yan ang link sa Connie. Mula dito sa Kingsville Subdivision, ito ay nasa kaba ng Marcos Highway, Connie. Yes, Emil, matanong natin, baka may mga nakausap ka dyan ng mga residente ng Kingsville kasi parati-rati na lamang pinangyayari yan sa kanilang lugar. Kung anong observation ba nila? Mas mabilis ba ngayong mga panahon na ito na humupa dahil may mga ginawa na daw dyan na mga mitigating mga activities para sa baha? O pareho pa rin? Iisa, yung kanilang tugon, Connie, sa ating mga tanong ukol sa kung paano ba ang kanilang obserbasyon dito sa mga walang tigil na batid na pag-ulan kung makalipas sa araw. Ganoon pa rin, mataas, tumaas ang baha, pero yung pagbuba, ang kanilang obserbasyon ngayon, pag-ulan, basta-basta na agad, bababa, para ka naman para sa kanilang routine sa araw-araw. Ang kanilang sentimiento, yung kanilang panawagan, baka yung drainage pa rin ang may problema at yung na pinapansak sa residential sa mga island parts sa Rizal Province. Maraming salamat, Emil. Salamat. Kamustahin po natin ang sitwasyon ngayon sa Manila, Manila Northern Proxima. Isang power up. Malakas ang agos ngayon ng Pilipinas at mukhang tumataas ang level nito. Katunayan, sa alas 8 ng umaga ay dito pa natin yung mga numero sa speed dito sa warning post sa ngayon ay halos matakpan dito. Katunayan dito sa pinagkakaroon natin at alas 8 ng umaga ay hindi pa ito pinapasok ng tubig mula sa Pilipinas. Pero sa ngayon, kailangan na natin dito at pinapawag na ng tubig mula sa Pilipinas. Pero dito sa aking bandang kanan, mukha na lang baka dito na sinabot. Pero kanina pa ganyan yung sitwasyon yan na umapaw na yung Pilipinas sa promenade na dito nga namamasyal yung mga taga-Marikina at mga taga-Marikina kung sila ay nagpupunta dito sa ilog. Ganun pa man, at 8:30 ng umaga, according to the Office of the Mayor, ay walang naiulat na significant flooding sa syudad at possible din lahat ng major roads. Nakaranas kahapon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Barangay Malanday at Barangay Tumana na guffer deep hanggang knee deep na pagbaha dahil ayon sa Office of the Mayor ay nasira yung pumping station ng DPWH. Dahil nasira yung pumping station, tumapaw yung creek sa pagitan ng Barangay Malanday at Barangay Tumana. Pero ang sitwasyon, ay mobile pump. Unti-unting bumaba ng peak. Magandang araw, Manix Pam! Sa kabuuan ay nasa mahigit 2,000 na taga-Marikina ang nasa evacuation center. Pero ilang sa mga nakausap namin mula sa Barangay Malanday ang bumisita kami sa evacuation. Ba't nahayak pa rin eh? Malanday School. Ilan sa kanila umuwi na dahil wala naman daw baka sa kanila. Dahil
government at mga nangangalakan ng pagsilang. Mga kapatid sa patuloy, ang paghahatid po ng Can you do that? There's no answer. Let's sing our opening song. You say open. Open. Say open, say open, say. It's a little bird. It's a little purple bird. Hi, purple bird. Can you say that? Hi, purple bird. What does a bird say? Yeah. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. How is this bird feeling? Let's look at this bird's face. Her eyebrows are like this. I think she looks kind of mad. Yeah. Can you make a mad face? It's okay to be mad. We just have to have tools to handle being mad. One of the tools I like is to take a deep breath. Let's try it together. Smell the roses. Blow out the candles. It's a sunny day. Mr. Aaron is happy. It's starting to rain. Here's your umbrella, Mr. Aaron. He's frustrated. He takes a deep breath and tries again. You did it! He's happy again. Feelings change. And so does the weather. I like this feeling. Can you act like a cat? What does a cat do? Meow. Yeah. Well, Meow. oh, hi. Oh, hi. I'm Gobo Fraggle from Fraggle Rock. Oh, who are you? Oh, nice to meet you. I'm Miss Rachel. Oh, you're a silly creature, eh? I am. I'm so silly. Oh, what you doing? We're acting like animals. Oh, neat. Hey, can I pet you? Definitely. Can you show Gobo how to be a frog? Yeah. Can't wait. Yeah. Oh, like that. Like a froggy. Jump, jump, jump.
Show Bobo how to be a fish. Yeah! Swim like a fishy. Swim, swim, swim. Frog swim like a fishy. Swim, swim, swim. I like it. A little blue fishy in our lake. Oh, yeah. Swim like a fishy. Swim, swim, swim. Anything you wanna be. Mrs. Rachel, do you want to do something like a fraggle? Definitely. Let's dance. Wow, I like that. Yeah. Dance like a fraggle. Dance, dance, dance. Nice job. Dance like a fraggle. Dance, dance, dance. A little happy fraggle in the pocket. Dance like a fraggle. Dance, dance, dance. You can be anything you wanna be. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Fly like a birdie. Fly, fly, fly. Dance like a fraggle. Dance, dance, dance. Swim like a fishy. Swim, swim, swim. Jump like a frog. Jump, jump, jump. Nice job. Where is the S hiding? Which one of these begins with the letter S? Is the S under the ball? No. Ball starts with B. B. But ball. Is it under the turtle? No. Turtle starts with T. T. Turtle. Is it under the sun? Yes! That's where the S was hiding. S. Sun. You found it! Good job. Number 2. Stay open, it will open. Stay open, stay open, stay. Open, you got it. Wow, it's another little bird. Yeah. How does this work together? Yeah, I think this one feels happy. Can you make a happy face? I'm so happy to be learning with you today. What makes you happy? Wow. Oh, what you doing, Miss Rachel? I'm coloring a picture. Oh, wow. Well, how you making all those beautiful colors? Oh, I'm using crayons. Wow, they're like first feature master colors. Why don't I get one of those? They're in the box over there. Oh, thanks, Miss Rachel. No problem. What's that sound? Hi. Was it something I said? Here. No. Hi. Oh. Bye. What you looking for? Ah! Huh? Ah! Let's dance! I hear a bird.
house around. Yes! Wow! This house is blue. And it has a number 3 on it. Let's sing our open song and open it up. Say, open, say, open, say. Open! Friends, it's a little blue bird. How is this bird feeling? Yeah, this bird's feeling sad. It's okay to be sad, little bird. Can you make a sad face? I feel sad sometimes. It's okay to be sad. What makes you sad? Yeah. Something that helps me when I'm sad is talking to someone. Yeah, it helps us when we talk about our feelings. Sometimes you're worried. Sometimes you're mad. Sometimes you feel afraid or feel like crying. Sometimes you're sad. Big feelings are okay. It's okay to have big feelings. Big feelings are okay. I'm here to stay with your big feelings. Sometimes you're happy and you laugh real loud. Sometimes you feel so silly or feel excited. Sometimes you're proud. Big feelings are okay. It's okay to have big feelings. Big feelings are okay. I'm here to stay with your big feelings. I'm not afraid of your big feelings. Hey, thanks for this magic coloring stick, Miss Rachel. Of course! I love sharing with my friends. Yeah, me too. How about you? I'm about to travel rock with you. No way, all the Fraggles are gonna love it. Thank you. Of course! Giving makes my heart happy. Me too. Would you like a hug? Oh, sure. Oh, I love one. Oh, thanks, Miss Rachel. Hey, you should come to Fraggle Rocks anytime you want. Thank you, I'd love to. See you there. Bye! Bye. Which group has more stars? Yes, this one. Which group has fewer stars? Yes, this group. Great job. Let's sing the Itsy Bitsy Spider, Emma Lona, Mr. Aaron, and Simon. Itsy Bitsy Spider. That's a good itsy bitsy spider. He's quiet at the water spout. That's it. Keep going, keep going, keep going. Come on, let's sing the itsy bitsy spider all together. Here we go. Itsy Bitsy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider, the spout. Give me the cookies back! Hey everybody, let's do the Great Big Spider. And the Great Big Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the Great Big Spider went up the spout again. Oh, that was lots of fun. How about we try this little tiny spider? Come on, here we go. Randy's coming to get you!
And maybe another birdhouse will come out. Say it with me. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Another birdhouse came out. This one is the color red. And it has a number 4 on it. Yeah. Let's sing our open song. Say open, say open, say open. This bird is the color red. Yeah, the color red. So cute. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. I wonder how this little bird is feeling. Give me the cookies back. I think you might be feeling a little silly. It's Granny. I like being silly. Can you make a silly face? So silly. Let's open shotgun with Anna, Mama, and Simon. Can you get out your 2 hands? 1, 2. With your really wide. That's it. And can you shut them? Try to get ready. Open and shut them. Come on, let's sing open shut them together. Here we go. Open shut them. Open shut them. Give a little clap, clap, clap. Open shut them. Open shut them. Put them in your lap, lap, lap. Creep them, crawl them, creep them, crawl them. Right up to your chin, chin, chin. Open wide your little mouth. Put your nose at the neck. That was so silly. Come on, let's do it again. Open your hands really wide. And can you shut them? Try to get open. Shut them. Come on, let's sing open shut them together. Here we go. Open shut them. Open shut them. Give a little clap, clap, clap. Open shut them. Give me the cookies back. Shut them. Put them in your lap, lap, lap. Creep them, crawl them. Creep them, crawl them. Right up to your chin, chin, chin. Open wide your little mouth. Give me the cookies back. Granny's coming to catch you. Got you. Little house. And it's the color. It looks like my time. Where are my glasses? Open and it will open. Say open, say open, say open. Hooray! Aww. This bird is the color green. Got it. Oh wow, how is this bird feeling? I think he's feeling really, really. I think he's feeling really. What I was saying is, I think he's feeling really. Can you pretend to be sleepy with me? When we're sleepy, we like.
They're so still, are they ill? Wake up, wake up, little bunnies! Hop, little bunnies, hop, 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 and hop, little bunnies, hop, 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 and hop, little bunnies, hop, 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 and hop, hop, hop. Let's stop! I'm tired. Let's go back to sleep. See the bunny sleeping, while we reach the rhythm and tune. So still, are they ill? Wake up. It was my time! It was my time! What am I going to get you? Oh, there you! Oh, there you! Give me the cookies back! It was my time! Give me the cookies back! What am I going to get? Give me the cookies back! Run it! Give me the cookies back! Oh, there you! Give me the cookies back! Oh, there you! Oh, my God! Oh, there you! It was my time! What am I going to get? Oh, there you! Run it! Give me the cookies back! Oh, there you! Who's coming to get you? Give me the cookies back! Give me the cookies back! Oh, there you! Who's coming to get you? Oh, there you! Who's back to get you? What's the matter to get you? Oh, there you! Running! Oh, there you! Who's running? There you! Who's back to get you? Running! What's coming to get you? Give me the cookies back! Oh, there you! Running! Who's running? Give me the cookies back! Oh, there you! Oh, there you! Running! He's coming to get you! Running! Who's coming to get you? Who's coming to get you? What am I going to do? Oh, there you! What am I going to do? Oh, there you! Running! Together. Thank you for your help. Did you know that feelings change? Yeah, this octopus is mad. He says, I'm so mad. It's okay to be mad. But then he takes a drink of water, takes a deep breath, goes for a walk, plays with his toys, and he starts to feel better. Look at that. He's happy now. Our feelings change. Can you help me with this emotion shape puzzle? Thank you. We need to say the shapes and act out the Tubig naman ang feelings. kain na rin. This is happy. Happy. What shape? Circle. And now sad. Sad. Square. Tingnan nyo man si Bibit. Ay, We did it. Ayan, ako umupo na. Now, angry. Which one? Angry. Naipit na. Triangle. Yaman na ina. And we did it. Last one. Hinilat ang Scared. tiyan. Scared. Rectangle. And we did the puzzle. Let's say our shapes one more time, nice and loud. Circle. Square. Triangle. Rectangle. Great job! Peekaboo! Look, friends! Babies! These
Can you help? Thank you. This baby is so tired. Yeah, can you pretend to be tired? Ako po. I'm so sleepy. Good job pretending to be tired. How can we help this baby? Maybe this baby needs to sleep. Good night, baby. You need to sleep. May kaldereta din. Can you say that? Ha? May kaldereta. These babies are feeling worried. Binili niya? Binili niya. Worried. Kaldereta? I'm scared. Saan bumili? Scared. Saan bumili? They're scared of the dark. Binibili niya You're safe. kaldereta. What can we do to help them feel better? The night light. We can turn on the night light. Good idea. Wala kang You inanari. help me turn it on. You say on, and it will go on. Turn it on, turn it on, turn it. Now the night light's on, and they're starting to feel better. Thank you for helping the babies. Naku po, lumawas na sa kama. This baby feels happy. Good job. Yeah. Why are you happy? Ano kunain ito? Lumawas na nga. The baby's so happy because you're here to play with us today. The baby loves her friends at home. I love them too. Ano masakit? This baby is feeling really